Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ng International Coaching Federation dito sa Pilipinas o ICFP. Magandang hapon, Coach Chris. Gandang hapon po, Doc Judy, Dr. B and Sir JP. Yes. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Naku, kailangan namin talaga ang inyong mga sasabihin sa amin tungkol sa coaching kasi actually, parang nalito kami kanina ni Sir JP nung pinag-uusapan natin. Ano na nga yung tanong mo basically? Oo, para bang ano ba yung coaching? Ito rin ba yung parang therapy o pagme-mentor? Or pare-pareho lang ba sila? O may kaibahan ba sila? Oh, may ganun pala, Oo. Ano, discipline ba yan? Is it a Oo. profession? Coach Chris, what is coaching? Yes, maganda yung natanong po ninyo kasi madalas po natatanong yan kung ano po ba yung kaibahan ng coaching, kung ikumpara natin sa therapy or sa mentorship. So, siguro madaling ipaliwanag yung kung ano hindi yung coaching. Kumbaga, hindi po siya mentoring kasi hindi po kami nagtuturo ng tao kung anong gagawin nila. Hindi po siya yung madalas kasi pag sinabi mong coach related yan sa sports, so coach ka ng tennis, basketball, hindi po yon. So hindi rin po kami mga therapist, so hindi po kami mga licensed na professional in terms of medicine. So we are mga professionals po that are governed by the International Coaching Federation. So lahat po kami dumadaan sa pag-aaral, tapos dumadaan din po kami sa credentialing process, nagtitake po kami ng mga exam at saka naglalag po ng mga oras para maipakita na nagpa-practice po kami ng aming coaching. Okay, when you say coaching, it is with a particular person, one-on-one din ba yan? Pareho naman ginagawa ng mga psychiatrists at mga mentors, Coach Chris? Yes po, that's why it's very similar. So kadalasan po one-on-one po siya, but we do have coaches na they're certified and credentialed to do mga team coaching naman po. So again, coaching is about partnering, whether it's with an individual o sa isang grupo, para po mas maliwanagan po sila, mas ma-clarify kung may mga gumugulo po sa isipan nila, kung may mga kailangan desisyonan na mga bagay, doon po kami nakakatulong sa kanila. Kasi, Ma'am Ruby, naalala ko sa previous company ko, we do have this coaching na nangyari na activity namin. Para siyang strat planning, pero coaching. Ang sa mga sa mga companies and even in government, kapag kunwari medyo may gap doon sa competencies, is it almost the same? Para siyang in a way you help the person get to something like that, Coach Chris? Yes po, and that's really yun po yung process that we follow. So pag nagkakaroon po kami ng kliyente, pag may nakakausap po kami, hindi po kami pumapasok as subject matter expert. So kasi doon po pumapasok kung mentor ka eh. So we are experts when it comes to the process of allowing our clients or coaches to be able to see things better, for them to think better through, kunyari, may problema po sila or may mahirap na decision na kailangan nilang gawin. So doon po kami pumapasok and partner with them so that they have a better choice or a better way of achieving yung goal na gusto nilang maabot sa session namin. Ayun. Common problems or issues that are brought to you by your clients. Ano po, meron ho bang mga particular or sabihin nating generally, ito yung madalas na i-konsulta sa inyo, sir? Well, it's a whole range po. Ako personally in my profession po,
marami na po ako napadaanan na executives po sila. So when it comes to executives na moving into a higher role, gusto nila ng tulong. And may mga nakakausap din po ako mga estudyante, yan, parang gusto nilang malaman, ito po ba yung tamang course na gusto kong puntahan sa college or after pag nagtrabaho na po ako, saan na mapupunta. So, it's a whole range po of different concerns na we partner with people to achieve their goals po. Kahit pala kahit pala mga bata, Kasi naalala ko ngayon mga estudyante ngayon, yung mga mag-upcut. Hindi nila alam kung saan ang... O yung course, di ba? Yung career choices. Pero, is this something that you can call scientific? Sabi nga natin, the science of coaching. What is the science of coaching exactly, Coach Chris? Yes, siguro I would see it as a science when it comes to the process. So there is a definite process that we follow. Sinisigurado po namin na pagka nagsimula po yung session, meron pong goal na gustong makamit ng aming kausap. At pag na-establish na po yung goal na yun, tsaka po dumadaan yung sessions namin na nagkukwento po sila. So out of ng kwento nila, may mga katanungan kami binibigay base dun sa mga sinasabi nila. And it will hopefully lead to more clarity in terms of how they want to achieve their goal. So I would say it's really more of an art because a lot of what we do deals with communication, understanding where the person is coming from, saan po sila nagkagaling sa gusto nilang makamit na goal sa kanilang sa session po namin. Maganda ito, communication. So magandang parang to be a coach, maganda yung meron kang skill to communicate kasi nga yun yung parang way to or the method itself that you can use to be able to handle the clients. Sir, what does it take apart from being good in communication to be a coach na affiliated doon sa ICFP? Okay. Well, a lot of it has to do with sa pakikinig or listening. So, which I think we need a lot of these days. So, kailangan po natin na mas makinig tayo rather than magbigay tayo ng ating opinion or mga haka-haka sa kung anumang bagay. So, it really entails a lot of listening, and all of the members of the International Coaching Federation, dumadaan po kami sa pag-aaral. So we attend several hours of workshops and mentoring and actual practice for us to be able to be certified coaches. And then on top of that, meron din po kaming credentialing system wherein you achieve certain levels depending on the competence that you show dun sa iyong coaching profession. So, may code of ethics po kami, may mga core competence at may global body po na tumitingin at sinisigurado na professional po yung paggawa namin ng coaching po. Ayun. Pero Coach Chris, may epekto ba yung kultura natin ng mga Pilipino? Kasi meron tayong mga pakikisama, respeto sa matatanda. Hiya. Hindi ma-share yung how does it affect, di ba? Yung sa coaching conversations or process po. Napakagandang tanong po yan, Sir JP, kasi that's one of my expertise in terms of yung coaching niche ko. So talagang tinitignan ko yung kultura sa nagagaling ng coachee na kausap ko. And particular sa maging Pilipino, syempre mahiyain tayo. So napakahalaga na magkaroon ng pagtitiwala sa isa't isa between dun sa coach pati dun sa coachee. Kasi nga, kung medyo mahiyain yung tao, at hindi siya nakakapag-share o nakikibahagi dun sa mga nararamdaman niya, mga naiisip niya, then mahirap po na magkaroon ng insight yung coach in terms of, okay, ano po yung tatanungin natin. But at the same time, mahalaga din po sa aming mga coaches ang silence or yung pananahimik ng tao. Kasi hindi po ibig sabihin na tahimik ang tao, naguguluhan yung isipan niya, kundi that's even a process of them thinking and reflecting back. Okay, ito yung tanong sa akin, ano yung maaari kong sagutin? So, silence is also a very important part of the coaching process po. Okay, listening is actually a skill, di ba? Yes, totoo yan. Medyo mahirap talaga Yes, dahil lalo na kung nasa area ka ng, ako, for one, communication, alam mo,
madalas paano magsalita, di ba? Pero minsan lalo na kung lagi ka nagmo-monologue, ang hirap makinig. So it's really a skill, di ba, that you have to learn. Pero coach, paano pag yung Yes, po. client nyo ayaw magsalita? Meron bang ganun? Yung medyo konti lang yung sinasabi. He's seeking your help pero hindi mo kumbaga hindi mo malaman kasi hindi masyadong nagsi-share. Meron ba kayong ganung cases? Yes, meron talaga. That's why the way we do our listening, hindi lang po siya nakadepende sa pananalita ng tao. But even yung pag-uugali niya, like for example, may tinanong kang napakalalim na tanong tapos hindi siya sumasagot pero meron siyang malalim na dighay o medyo lumungkot yung mukha niya. So dun po kami humuhugot ng tanong na, uy, napansin ko na parang medyo sumimangot ka or ang lalim ng dighay mo. Ano yung ibig sabihin nun? So parang hindi lang po kami limited dun sa sinasabi ng tao. Pero nakikiramdam din po kami dun sa pag-uugali niya o kung ano yung mga mannerisms niya or yun yung mga nararamdaman niya para maitanong po namin yung susunod na tanong para mas ma-guide po namin sila. Kaya siya science kasi yung methodology nila may observation, di ba? And then you form your conclusions. And meron bang kailangan na bukod dun sa training ninyo diyan sa inyong pagiging coach, meron bang profession na mas magiging magandang maging coach? Kung let's say for example, kung I know psychologists would have that, no? But are there certain mga professionals, group of professionals na magandang maging coach, shall we say, sa inyong mga grupo, for example? Actually, if you look at yung sa chapter lang po ng sa Pilipinas, whole range po kami. So tulad ng sinabi nyo, we do have mga psychologists who are coaches. But many of us also are mga like ako, personally, I am a corporate professional. Nanggaling po ako sa management and communications. Hindi po ako nag-graduate sa psychology or social sciences. European studies po yung kurso ko sa college. We believe that coaching can be done by anybody. So whether leader ka sa kumpanya, teacher ka, magulang ka, meron pong magagamit ang coaching sa buhay ninyo. So hindi po siya definite na profession or ano. But meron po mga like mga psychologist or sociologist na nagko-coach din po. Ayun. Coach, matanong ko lang, kailan nyo inire-refer sa ibang mga professionals? For example, kasi di ba ngayon kakaramihan mga condition, mga sa mental health condition ng mga bata. So kailan nyo inire-refer sa ibang professionals yung mga ganong cases? Oo, yan. Magandang tanong yan, Sir JP. Kasi as part of our code of ethics, at dahil hindi po kami therapist, if at any time po dun sa aming pag-uusap, lalo na usually before we start our sessions, meron po kaming tinatawag discovery or chemistry call na tinatanong po talaga namin sa potential coachee namin na parang are you undergoing medication or therapy? Tapos pagka during the course of our sessions, meron pong mga lumabas na senyales na kailangan na po talaga ng professional help or therapy nung aming kliyente. Nire-refer po namin yun. So that is part of our code of ethics that we need to be able to refer to a licensed professional pagka na-sense na po namin or lumabas sa conversations namin, ay kailangan na po ng professional help po nito. Mga behavioral indicators, coach, nakikita Yes, naman yan. Even the words that they use, I assume. Yes po. At yan ay pag-uusapan din yung mga ethics na yan sa inyong darating na coaching summit. Ano naman yan? Kwentuhan mo kami dyan tungkol sa inyong coaching summit. Kailan ba yan? May? Coach? May, opo. Bali on May 13, Wednesday po iyon, meron po kami yung annual namin na summit. Yan, so nakita po sa inyong screen. So ang theme po namin is Sustainable Coaching Nations. Kaya po naging sustainable is, kadalasan po yung coaching is associated with my executives or sa business. But we want to extend the practice of coaching beyond the corporate space to move to how can we actually contribute dun sa sustainability natin, especially as a nation. Paano
po man makakatulong sa paglago ng ating bayan. So yun po yung mga pag-uusapan namin sa Coaching Summit. Tulad ng sinabi ko po, May 13, 8 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo pong iscan yung QR code na nandyan sa screen natin. Or pwede nyo po kaming hanapin sa social media. Nasa LinkedIn po kami, Facebook, and sa Instagram para malaman pa po kung ano yung mga detalye tungkol sa aming summit. So every year meron po kami yan at bahagi po ito ng International Coaching Week. So lahat po ng chapters, there are more than 140 chapters around the world. Marami po mga events na nangyayari between May 11 to May 15. So ito po yung parang culmination ng aming celebration ng International Coaching Week sa Pilipinas. So this is happening all over the world. Pero meron ba tayong mga speakers also from other countries, or are we talking about coaches getting together, mostly Filipinos, Sir Chris? Yes. So again, in the summit na mangyayari po sa May 13, may mga speakers po kami na hindi lang po coaches but even leaders from other industries na nakinabang po sa coaching. So marami pong speakers dyan. So this is a live event. Gaganapin po siya sa SMX Ora sa BGC po on May 13. Okay, and we are expecting participants coming from all over the Philippines. Paano po ba ma-qualify na participant? Siyempre, baka po dumugin tayo dyan, ano? So I'm sure meron niyang Zoom or hybrid na access yung ating ibang mga wannabes. Ako gusto kong mag-coach, di ba? Magandang contribution yan sa society, ano, na tayo ay makatulong doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng ng paggabay. So, can we possibly probably join kung kami interesado through your website or that QR code, sir? Yes po. Bale, yung event po namin in particular sa May 13, in person lang po yan. But again, from May 11 to May 15, every day po, may mga series po kami of mga Zoom talks and workshops. Bale, kasama po namin ang 15 other countries within our region na every evening from May 11 to May 15, meron kami mga virtual events po. So doon pwede pong sumali yung mga hindi po makakapunta sa ating summit sa May 13 sa SMX Ora sa BGC po. Ayun. Sana meron din, sir, sa mga wannabes, mga gustong maging coach, no? Meron bang ganung part doon sa program na kung saan ay pwedeng siguro mag-affiliate yung iba na mag-train as coaches, Coach Chris? Well, definitely, kapag nag-attend po kayo, whether virtual or dun sa in-person summit namin, you will get an idea of what coaching is all about. Ngayon, kung interesado po sila maging coach, pwede po yung bisitahin yung aming mga social media accounts. Pwede rin po kayo mag-email sa amin, inquiries@icfphilippines.org para kung gusto niyo po na tulong, gusto niyo pong interesado po kayo maging coach, professional coach sa Pilipinas, and experience the power of coaching po. Makakatulong po kami doon. Naku, isang magandang and interesting na discipline yan, Sir JP. I think kaya natin yan. Kailangan natin... Oo, tulungan natin si Sir Chris at si Ma'am Kay para dumami. Ilan na po ang miyembro ng ICFP, Sir Chris? Dito sa Pilipinas? Yes po, sa Pilipinas. Opo, we are around 170 members na po. Globally, we are over 60,000 po. Naku, 170, konti lang yun, Sir Chris. Ang daming nangangailangan ng coaching sa Pilipinas. Medium size na po kami noon sa lagay na yun. So, medyo malaki-laki na rin po yun. Kasi nga, again, we go through a very stringent process of studying, tapos yung credentialing din po. Kaya, mukhang maliit lang po siya, pero marami-rami rin po kami na coaches. Pinag-aaralan. How long does it take to get trained to become a coach, Sir Chris? Several months, and then you go through mga practices and practicum. Tapos kung kailangan nyo pong
ma-achieve yung mga credentialing po. We have 3 levels. Yun po, medyo mas mahaba po yun kasi kailangan pong mapatunayan ninyo na ilalaan niyo yung oras, how many hours, tapos na mag-exam po kayo para makuha ninyo yung credentialing ninyo. Okay. Naku, Sir Chris, thank you very much for the information. Sustainable Coaching Nations. Magkakaroon po sila ng summit sa May. Again, Sir Chris, the date? Yes po. So we're inviting you again to join the 2026 International Coaching Summit of the Philippines Chapter sa May 13 po sa SMX Aura BGC from 8 a.m. to 6 p.m. po. So pakiscan lang po yung QR code na nandiyan sa ating screen. Okay. Thank you very much, Coach Chris Mercado, and good luck sa inyong darating na coaching summit this May. Thank you. Thank you, Coach. Maraming salamat, Dr. Judy and Ruby and Sir JP. Okay. Mga kahenyo, yan po ang ating nakapanayam, si Coach Chris Mercado, Director ng DEIB ng Philippine Chapter ng International Coaching Federation. Sir JP, paalam na tayo? Oh, ang bilis ng oras. Oh, ito na naman ang goodbye natin. Oo. Mga kahenyo, wala na po tayong oras. Sumainyong isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal, sa ngalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones at si... Ako naman po si JP Aquino. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho kasama ang ating mga kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Glady Mabini. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check is brought to you by AC.